ibig sabihin, mas malalim ang ugat ng kulam. May mas mabigat na dahilan kung bakit ayaw siyang palayain ni Marta. Marta, hindi kulam ang magtatali sa asawa mo. Pag-ibig ang tunay na pangbigkis. Hindi ko aalisin ang sumpa. Hindi ka na dapat na mabuhay, Pilo. Isa kang taksil. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari noong ako'y 25 taong gulang pa lang. Kasama ko noon ang aking bunsong kapatid na si Trina sa maliit na baryo sa Agusan taong 1979. Tungkol ito sa kapitbahay namin na kinulam ng sarili niyang asawa. Ako nga pala si Tomas at ito ang aking kwento. Bago ko simulan ng storya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Trina, bilisan mo dyan sa paghuhugas. Baka malit na naman tayo sa palengke. Oo na, kuya. Hindi naman tatakbo yung isda sa pwesto ni Aling Shun eh. Ang aga-aga para kang laging may hinahabol. At ikaw naman, reklamador. Tomas, try na. Ito na yung buko para sa inyo. Libre na yan, galing sa likod ng bahay namin para mas presko ang trabaho ninyo mamaya. Salamat po, Mang Pilo. Buti na lang kapitbahay ka namin. Si Bang Pilo talaga, parang hindi nauubusan ng energy. Sikreto yan ang masasarap na luto ni Marta. Kaya huwag kayong magtataka kung tumataba ako, ha? Talagang idolong-idolo ko po kayo, Mang Pilo. Pagdating sa pagpili ng mapapangasawa, grabe. At teka, balak mo na rin bang mag-asawa, kuya? At sino naman kaya yung malas na babae na yan, ha? Alam mo ikaw, kung makapagsalita ka, akala mo napakawala akong kwentang lalaki ah. Basta. Kung sakaling makaisip ka na mag-aasawa, piliin mo yung magaling magluto. Kahit hindi kagandahan. Ang ganda kasi kumukupas, pero ang pag-aalaga ng asawa, hindi yan. Pero maganda po si Aling Marta, ha? Bonus na lang yun para sa akin. Ang importante, mahal namin ang isa't isa. Kaya nga hindi ako maiwan-iwan nun eh. Abay, sasayangin pa ba niya ang ganitong mukha? Kaya kayo po, lagyan yung unang tapal yan sa mata si Aling Marta para hindi na lumingon sa iba. Puro ka rin kalokohan, bata ka, no? Ginawa mo pa kabayo ang asawa ko. Biro lang ho yun, Mang Pilo. Kayo naman. Salamat po ulit dito sa buko, ha. Alam niyo naman na paborito namin to ni Kuya, eh. Wala nga naman. Para ko lang kayong mga anak, eh. Magpapaalam na po kami at baka mahuli na po kami sa palengke. Malamang bilasan na naman yung maabutan namin doon. Sige na. Hihintay na lang din ako ni Marta, eh. Narito na pala yung labi-dabs ko. Pilo, halika na, may aasikasuhin pa tayo sa loob. Magandang umaga po, Aling Marta. Baka hindi ka narinig, iya. Ako na humingi ng pasensya, ha? Ay, wala ho yun, Mang Pilo. Baka po pagod din si Aling Marta sa paglalakad. Pilo! Oo na, Marta. Ito na. Unang beses kong napansin na kakaiba ang mga mata ni Aling Marta. Nakikita ko rin ito minsan sa labas ng bahay nila na tahimik at nakatulala lang. Para bang may dinaramdam. Binaliwala ko na lang yon at nagtungo na kami sa palengke ni Trina. May napansin ka ba kay Aling Marta? Kay Aling Marta? Bakit? Anong ibig mo sabihin? Tungkol ba yun sa hindi niya pagpansin sa akin kanina? Hindi naman. Ilang araw ko na rin kasi nakikita si Aling Marta na parang may malalim na iniisip eh. Baka naman masakit lang yung ulo ni Aling Marta. Basta parang may kakaiba sa kanya. Kuya, dyan tayo bumili. Ang daming sariwa, oh. Oo nga no. Oh, dagdagan mo pa yung tilapia para may paninda tayo bukas. Hoy Tomas, Trina! Ang aga nyo naman! Oh, siguro malakas sa tindang ulam nyo araw-araw ah. Ikaw din, Cardo. Ang aga namang marinig ng bunganga mo dito sa palengke. Bakit? May bagong chismis ba?
Ikaw talaga, anong palagay mo sa akin, chismoso? Ay, hindi ba? Puro ka talaga kalokohan. Eh kasi naman, sinusubukan ko lang kung may bagong chismis kang nasagap. Ang dami mong bitbit ah. Para sa'yo lahat yan. Ay, hindi oh. Para sa nanay ko to. Ako syempre para may makain din ako. Pero teka, may kikwento ako sa inyo. Huwag niyo na lang sabihin na kinuwento ko ah. Yan na nga ba sinasabi ko eh. Sabi ko sa'yo kuya eh. Ano naman yung dala mo, Cardo? Eh kung chismis yan, mas mabuti pa, itago mo na lang. Hindi lang to basta chismis. Nakita raw si Ate Marta kagabi sa tabing ilog. Bag isa at may dalang garapon. Tapos ibinuhos niya yung parang likido tapos may binubulong na salita. Ha? Ano daw yung binubulong niya? Hindi rin maintindihan eh. Pero sabi ng mga nakakita parang dasal daw o sumpa. Cardo, tigilan mo na yung mga ganyan. Hindi magandang pinaparatangan ninyo si Aling Marta ng kung ano-ano, no? Nasisip pa nga. Narinig ko lang naman eh. Ay, naku, dyan na nga kayo. Napailing na lang ako sa mga pinaparatang nila kay Aling Marta. Napatingin naman ako kay Trina, tila may malalim na iniisip. Alis na sana kami nang biglang dumaan sa likod namin si Mang Iking, ang matandang mag-uuling, pawisan at may pasan na uling. Magandang araw po, Mang Iking. Magandang araw din sa inyo magkapate. Ay mapauwi na ba kayo? Opo, pauwi na ho kami. Talagang nakakabilib po kayo, no? Sa ganyang edad, talagang kaya niyo pa hong magbuhat? Kaya ko pang pasanin yan kahit nga kalabaw eh. May chismis na naman ba sa inyo si Cardo? Opo, ewan ko ba ron? Tungkol kay Aling Marta na asawa ni Mang Pilo. Hindi lahat ng chismis ay totoo ha. Pero hindi rin lahat ng kwento ay kasinungalingan. Mag-ingat kayo, Tomas. May mga bagay na hindi nakikita ng mata, pero naman na kaluluwa. Naglakad na kami ni Trina pabalik ng baryo nang madatna namin si Tia Ursing, ang kapatid ng aming nanay. Nakaupo ito sa kusina at nag-aayos ng mga dahon at halamang gamot na ginagamit nila ni Trina sa panggagamot sa mga karatig baryo. Yorsing! Nandito pala kayo! Di kayo nagsabi na bibisita kayo eh. Anak! Naisip ko lang na daanan kayo. May dinala akong halamang gamot para sa'yo, Trina. Baka kailanganin mo. Mabuti na rin at nakita ko kayo. Namimiss niyo na po ba kami, Tia Ursing? Ay, para kasing may bumabagabag sa akin nitong mga nakaraang araw. At sinasabing kailangan ko kayong makita. Tia, may narinig po kami sa palengke kanina. O kay Cardo lang. Tungkol kay na Mang Pilo at Aling Marta. At sabi po ni Cardot nung iba'y gabi-gabi raw nakikitang naglalakad si Aling Marta sa tabing ilog. May dala raw pong garapon, may binubuhos sa tubig. Totoo po kaya yun? Hindi ko na nais pang makialam sa buhay ng may buhay. Pero may mga bagay na hindi pwedeng ipagsawalang bahala. Ang tao may kanya-kanyang pamana. May lahi ng manggagamot at lahing gumagamit ng dilim. Ibig mo pong sabihin, Tia, si Aling Marta, may lahing mangkukulam? Ang alam ko, ang ina ni Marta ay kilala sa kabilang baryo bilang may kakaibang kakayahan. Alam nyo, wala namang masama roon. Pero kapag ginamit sa maling paraan, ay doon na nagiging sumpa. Tia, kung totoo nga may ginagawa si Aling Marta, ano po mangyayari kay Mang Pilo? Kung kulam, ay manghihina siya. Mawawalan na ang ganang kumain at darating na parang mag-iisip bata. Mag-iisip bata ho? Hindi ko hayaang mangyari yung kay Mang Pilo. Mabait siyang tao eh. Pero paano naman po namin malalaman na si Aling Marta ang gumagawa nun sa kanya? Hindi ko pa masasabi ng buong buo, anak. Pero kailangan bantayan niyo siya. Kuya, ano kung totoo? Alamin natin, Trina.
bago pa mahuli ang lahat. Nung gabing yon, nagsimulang kumabog ang dibdib ko. Ang mga salitang binitiwan ni Chaorsing ay hindi na maalis sa isip ko. Kung tama siya, ang kapitbahay naming si Mang Pilo ay unti-unti nang kinakain ng sumpa ng kanyang sariling asawa. Marta, tingnan mo to. Nahuli kong malaking tilapia sa sapa. Kakainin natin ito mamaya ha. Sige Pilo, ako nang magluluto niyan. Aba, mukhang masaya-masaya ka ngayon, Mang Pilo ah. Aba, oo naman. Nakascore kasi ako kagabi. Magandang umaga po, Aling Marta. Pasensya ka na, Tomas. At baka hindi ka na naman narinig ni Marta. Ayos lang po, Mang Pilo. Sige po, papasok na ako sa bahay ah. Baka kailangan na rin ni Trina itong sinibak kong kahoy. Napangiti na lang ako kay Mang Pilo, pero habang tumatawa siya, napansin ko na iba ang tingin ni Aling Marta. Parang mata ng isang taong may binabantayan at tinatago. Nagpatuloy si Aling Marta sa kanyang ginagawa, habang ako naman ay inaayos ang mga nasibak na kahoy sa likod bahay. Marta, ako na mag-iigib niyan mamaya ha, para hindi ka na mapagod masyado. Ako na. Alam mo namang mas gusto ko ang may ginagawa. Parang may kakaiba talaga kay Aling Marta. Uy, yung binubulong-bulong mo dyan, ha? Wala. Tara na, pumasok na tayo. Tulungan mo na lang akong kunin yung iba pang mga nasibak kong kahoy. Sa pagkakataong yon, nagsimula ang kutob ko kay Aling Marta. Oo, masaya silang mag-asawa. Pero si Aling Marta may bigat sa kanyang kilos. May lihim sa kanyang mga tingin. Nabuo sa isip ko na kailangang malaman ko kung totoo nga talaga ang sinasabi nila tungkol sa kanya. Uy, kuya, sinisilip mo dyan. Si Mang Pilo pa rin ba? Oy, para kasi may kakaiba talaga kay Aling Marta. Ay, nako, mabuti pa kumain na tayo. Handaan na lang natin yung bili ni Chaorising na kapag may nagbago sa kilos at katawan ni Mang Pilo, di yun, kumpirmado. Totoo nga yung balita. Narinig mo yun? Di ba yung mag-asawa yun? Ang masaya naman sila. Pilo! Pilo! Ano nangyayari sa'yo? Teka, si Aling Marta yun ah. Pilo! Anong nangyayari sa'yo? Aling Marta! Ano pong nangyari kay Mang Pilo? Bigla na lang siyang parang nanghina. Mang Pilo, ayos ka lang po ba? Parang bigla ako nang hina. Pilo! Pilo, hindi ngayon. Sana hindi pa ngayon, Pilo! Ano pong sinasabi niyo, Aling Marta? Wala, Tomas. Baka pagod lang si Pilo. Alam mo namang buong araw sa bukid. Sige na, ako na bahala rito. Umuwi na kayo. Habang nagsasalita si Aling Marta, hindi nakatakas sa akin ang pagkibot ng daliri nito sa ilalim ng mesa. Parang pinipigil ang sarili na may gawin. Habang si Mang Pilo naman ay nakapikit na tila mahimbing ang tulog. Doon ko unang nakita ang senyales. Bigla siyang nawalan ng lakas at sa labi niya ay dumadaloy ang laway. At alam kong hindi normal yun. Mauna na ho kami, Aling Marta. Pag kailangan niyo ng tulong namin, nasa kabila lang ho kami ni Kuya. Salamat. Ayos lang si Pilo. Maya-maya magiging ayos na rin siya. Normal ba yun? Bilang may lahing kubot, alam ko may tinatago si Aling Marta. At yung nangyari kay Mang Pilo, hindi lang yun basta pagod lang. Ibig mo sabihin, totoong kinulam si Mang Pilo? Shh! Mga yung boses mo at baka mamaya may makarinig sa'yo eh.
Bakit naman gagawin niya yun sa asawa niya? Masaya naman silang dalawa. Hindi ko alam. Hindi pa natin sigurado na si Aling Marta ngayon may gawa nun. Kailangan natin malaman. At tulungan natin si Mang Pilo. Mukhang kailangan natin ng tulong ni Tia Ursing. Hindi ako dalawin ng antok ng gabing yon dahil sa pag-iisip tungkol sa nakita namin kanina sa bahay ng mag-asawang Pilo at Marta. Malakas din ang kutob ni Trina na kinukulam nga si Mang Pilo. At ang ikinakabahala ko, baka si Aling Marta nga ang gumagawa noon. Kinabukasan, maaga kaming nagising ni Trina para bumisita sa kabilang baryo kay Tia Ursing. Magandang umaga po, Tia Ursing. Bakit naman ang aga niyong magkapatid? Tia, may mahalaga po kami sasabihin sa inyo. Ano ba ang bumabagabag sa inyo, ha? Kagabi po kasi, habang kumakain si Mang Pilo at Aling Marta, bigla pong sumigaw si Aling Marta habang nangihina si Mang Pilo. Tapos po, alam niyo namumutla at nagalaway po si Mang Pilo. At ang kinakatakot ko pa, parang sanay si Aling Marta na ganun si Mang Pilo. Kung totoo yung nakita niyo, baka hindi simpleng sakit lang ang dinaranas ni Pilo. Ano pong ibig niyo sabihin, Tia? Matagal nang may bulong sa baryo na ang mag-asawang yan ay may tinatago. Kung hindi kayo mag-iingat, baka kayo mismo ang mapahamak. Diyos ko, aswang ko ba si Aling Marta? Hindi ako basta naniniwala sa mga chismis, Trina. Pero sa sinabi niyo, mag-iingat kayo. At wag niyo munang ipagsasabi ito kahit kanino. Ito ang proteksyon. Mukhang totoo nga yung hinala ng mga chismosa sa baryo, ha? Hindi to biro. Kailangan natin mag-iingat. Bantayan niyo si Pilo. Kung uulit ang senyalis na yan, baka hindi na siya basta tao lang. Mabigat ang pakiramdam ko ng mga sandaling yon dahil sa mga nalaman ko tungkol kay Mang Pilo at Aling Marta. Tumahimik ang paligid, tila nakikisimpat siya sa mga nangyayari. Kung totoo man ang kutob ni Tia, hindi lang kami ang kailangang mag-ingat, kundi pati na rin ang mga nakakasalamuhan nilang mag-asawa. Sino yan? Pare Tomas! Ako to! Si Cardo! Ay, nako, sigurado ako may dalang chismis na naman yung tabatsoy na yan. O Cardo, anong ginagawa mo rito? Magdadapit hapon na. Yayain sana kitang tumagay ng tubay. Matagal-tagal na rin tayong hindi nagkakainuman. Pinagbigyan ko si Cardo ng ayain akong uminom. Matagal-tagal na rin kasing hindi kami nagkakainumang dalawa. Simpleng lamparang ilaw lang ang nagsisilbing liwanag sa amin ni Cardo sa labas ng bahay. Naglagay ako ng maliit na mesa at naroon ang iniinom naming dalawa. Alam mo, Tomas, hindi ako naniniwala sa mga haka-haka na matanda eh. Ewan ko ba? Buong araw ko rin hindi nakita si Mang Pilo eh. Baka sumasakit lang yung tiyan noon. Bakit kung may sakit lang, parang lumalala? Oh, narinig mo yun? Tara, silipin natin. Sa tingin mo, ano kaya nangyayari sa mag-asawa? Huwag ka na maingay dyan. Baka marinig tayo ni Aling Marta eh. Laking gulat ko nang sumilip ako sa siwang ng kanilang bintana. Si Mang Pilo ay nakayuko, nakasubsob ang mukha sa sahig. Gumagalaw ang katawan na parang binabaluktot ng hindi nakikitang puwersa. Ang mga daliri niya ay humahaba at tila ba tumutulis. Parang hindi na tao sa Mang Pilo. Santissima! Pilo, ano ba yung ginagawa mo? Para siyang hayop. Huwag niyo siyang tingnan. May sakit lang siya. Nilalagnat, kaya nagkakaganyan.
Hindi ko alam. Pero ito ang gusto ng katawan ko. Lupa. Lupa! Aling Marta, hindi na po to normal. Kailangan na natin ipatingin sa doktor si Mang Pilo. Hindi. Hindi na kailangan. Kaya ko siyang alagaan. Unti-unti akong tumingin kay Aling Marta na tila ba hindi na nagulat sa inaasal ng kanyang asawa. Nagkakaroon na rin ako ng pagdududa sa mga kilos niya. Habang si Cardo naman ay hindi na rin makagalaw sa kanyang kinatatayuan. Si Pilo ay patuloy pa rin sa pagnguya ng lupa, naglalaway at humihikbi na parang bata. Hoy! Oh, ano nangyari sa inyo? Ay, parang mga bangkay naman yung mga itsura nyo. Parang kayo mga nakita ng multo. Hindi lang basta multo, mas malala pa. Trina, si Mang Pilo. Ha? Si Mang Pilo? Ano meron sa kanya? Diyos ko, Trina, nakita namin si Mang Pilo. Kumakain ng lupa. Ano? Kumakain ng lupa? Mukhang tama nga ang sinabi ni Tia Ursing. Aswang o kaya kinulam si Mang Pilo. Panginoon, yung unang beses na sinabi ni Tia baka may sumpa pero kung totoo yung nakita nyo, baka hindi na nga siya tao. Anong gagawin natin? Hindi na normal si Mang Pilo. Delikado na tayong lahat. Huwag niyo munang ipagkakalat yung tungkol dito ha. Kailangan lang malaman kung ano ba yung nangyayari kay Mang Pilo. Paano mo naman gagawin yun? Wala ka namang kapangyarihan Basta ang usapan, Cardo. Huwag mo munang ipagkakalat ang tungkol dito ha. Oo na, sige na. Diyos ko, uwi na ako. At baka mas malala pa yung mangyari kay Mang Pilo. Madamay pa ako dyan Hindi na ako mapalagay, Trina. Kung totoo yung nakita namin kanina, baka hindi lang basta sakit yun Oh, bakit tahimik ka dyan? May kakaiba ka mang nararamdaman bilang kubot? May kutob ako na ayoko sanang paniwalaan Pero mas lumalakas yung pakiramdam ko. Na ano? Matagal ko nang nararamdaman na kakaiba si Aling Marta. Mula nang tumira sila rito ni Mang Pilo. Ano ibig mong sabihin? May kinalaman si Aling Marta sa nangyayari sa asawa niya? Hindi sakit ang dumapo kay Mang Pilo. May kumakain ng lakas niya. At si Aling Marta, alam niya yon. Tinatago niya lang. Kita ko yung anino sa likod ng kanyang mga ngiti Kung yan ang nararamdaman mo, bakit naman niya gagawin sa asawa niya yun? Mahal na mahal niya si Mang Pilo, di ba? Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa loob ng aming tahanan. Naririnig ko ang malakas na tibok ng puso ko. Ang mga huni ng ibon sa labas ay tila nagbabago. Nakita ko ang mukha ni Trina na may halong pangamba at lungkot. Napatingin ako sa bahay ni Mang Pilo at Aling Marta. At nakasindi pa rin ang ilaw nila sa sala. Mag-uumaga na pero hindi pa rin ako dalawin ng antok. Ano nangyayari sa labas? Ba't parang daming tao? Hindi ko rin alam Pero narinig ko na sinasabihan nila si Mang Pilo na aswang. Oh? Teka, anak na. Si Cardo! Mga kabaryo! Nakausap ko na si Paring Pilo at Maring Marta. May sakit si Pilo at walang katotohanan ang ibinibintang ninyo sa kanila. Ako na mismo nakakita Hindi ito chismis lang. Kung hindi niyo ako paniniwalaan, tanungin niyo si Paring Tomas. Kasama ko siya kagabi at nagiinuman pa kami. Totoo ba ang sinasabi ni Cardo? Lasing lang po kami ni Cardo kagabi. At saka nagsusuka po si Mang Pilo dahil may sakit ito. Kaya baka mali lang yung pagkakakita namin ni Cardo. Uy, Tomas! Ano sinasabi mo dyan? Ba't ka nagsisinungaling? Tama na! Tigilan niyo na ang asawa ko! Wala kayong karapatang husgahan siya! May sakit si Pilo. Hindi siya masama. Hindi siya aswang. Ako ang asawa niya. At alam ko kung anong pinagdaraanan niya. Narinig nyo naman siguro mga kabaryo. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Umuwi na kayong lahat. Tigilan na natin sila. Pero Mangiging, totoo pa yung sinasabi ko. Paring Tomas naman, bakit ka naman nagsisinungaling kanina? Pwede ba?
tigilan mo yung pagpapakalat ng kung ano-anong chismis. Para kang babae sa kakaputak eh. Abay, binabalaan ko lang naman sila na maging alerto sa mangyayari, lalo na kay Mang Pilo. Alam mo dapat sa'yo ikaw yung isumpa eh. Ang tabi kasi ng dila mo eh. Kung ano man ang nalaman ninyo, huwag ninyong ipagkalat pa. Dapat nating tulungan si Pilo at hindi dapat ipagkanulo. Pasensya na po. Talagang nadala lang ako sa bugso ng damdamin ko. Natakot kasi ako eh. Eh nako, hindi ka talaga mapagkakatiwalaan sa mga ganitong usapan eh. Umalis na ang mga tao at nakita ko ang galit sa mukha ni Aling Marta habang nakatingin sa aming apat. Alam kong may alam rin si Mang Iking sa mga nangyayari dahil galing ito sa pamilya ng mga albularyo. Nakita ko si Mang Pilo na nakaupo lang sa sala at tulala na parang wala sa sarili. Ano naman kayong sunod na mangyayari ngayong gabi? Oh, kuya, bakit gising ka pa? Hindi ako dinadalaw ng antok eh. Naguguluhan pa ako sa mga nangyayari. Hayaan mo, pupunta ako sa bahay ni Chaurising bukas para pag-aralan kung anong nangyayari kay Mang Pilo. Sana naman eh, gumaling na si Mang Pilo. Alam mo naman kung gaano kabait na kapitbahay yun eh. Parang tatay na yung turing ko sa kanya. Kaya gagawa ko ng paraan para alamin ang totoo. Sige na kuya, matutulog na ako ah. Sana nga, matukoy na nila ang sakit ni Mang Pilo. Si Aling Marta yun eh. Saan naman siya pupunta ng ganitong oras ng gabi? Nakita ko si Aling Marta na may daladalang garapon na tila may laman. Dahan-dahan ko siyang sinundan mula sa malayo. Nagtatago ako sa mga puno. Mabigat ang pakiramdam ko habang tinatahak namin ang daan patungo sa ilog. Tama nga ang bali-balita. May tinatapon si Aling Marta sa ilog. Huwag niyo kaming pabayaan. Ilayo si Pilo sa kamatayan. Huwag niyong kunin ang aking asawa. Diyos ko, ano yun? Ano ba talagang pinagagagawa ni Aling Marta? Biglang napalingon si Aling Marta sa kinatatayuan ko. Kakaiba ang kanyang mga tingin. Nakaramdam ako ng panlalamig at dahan-dahan akong napaurong palayo. Agad akong nagtagong muli sa isang malaking puno. Pagsilip ko ay wala na roon si Aling Marta sa pampang ng ilog. Kung ano man ang nasaksihan ko, delikado to at baka mas malalim pa ang misteryo kaysa sa inaakala naming lahat. Oh, saan ka nagaling kuya? Sinundan ko si Aling Marta sa ilog. At alam mo ba, totoo nga na may binubuo siyang pulang likido sa ilog habang may binubulong. Kung ganun totoo nga yung sinasabi nila, hindi lang basta chismis yun. Buong gabing nasa isip ko ang nakita ko sa ilog at ang ginagawa ni Aling Marta roon. Hindi ko pa rin kayang paniwalaan na maaring si Aling Marta nga ang may kagagawan kung bakit nagkakaganon si Mang Pilo. Kinabukasan, nagising kami na tila nagkakagulo na naman sa labas. Magandang umaga, Tomas. Abay, mukhang tanghali ka na ata nagigising ah. Medyo napasarap lang po yung tulog ko, Mang Pilo. Kumusta naman po kayo? Abay, mabuti naman. Parang kakaiba nga ang lakas ko ngayon. Teka, ba't parang lahat kayo nakatitig sa akin? Alam ko naman na gwapo ako. Mang Pilo, akala namin hindi na kayo makakabangon pa. Pero tignan mo naman ngayon, parang bagets na bagets yung lakas mo. Huwag kayo mag-alala. Ay, malakas pa ako ah. Malayo pa ako sa hukay. Kuya Tomas, naramdaman mo ba? Ang alin? Ibang-iba yung presensya niya. Parang hindi siya si Mang Pilo eh. May mabigat na anino sa paligid niya. Rina, parang hindi ka naman ata masaya na makita ko na magaling na, no? Hindi ito kagalingan, Mang Pilo. May kakaibang dumidikit sa inyo. Trina, baka pagod ka lang.
Baka iniisip mo lang, Hindi kuya, hindi ako nagkakamali. Hindi na siya yung dating Mang Pilo. May nagbago sa kanya. Tama na yan. Pati ba naman ikaw, Trina? Naniniwala ka sa mga sabi-sabi? Wala kayong makukuha kundi gulo. Ang asawa ko ay buhay at malakas. Yun lang ang dapat niyong makita. Hindi ko sinasadyang mapatitig kay Aling Marta. Tila kasi mas nagiging misteryoso ang bawat kilos niya. Nararamdaman ko ang paghigpit ng hawak ni Trina sa braso ko. Saka siya bumulong. Kuya, may tinatago si Aling Marta. At sigurado akong may kinalaman siya kung bakit bumalik si Mang Pilo sa dati. may kinalaman kaya yung pagpunta niya sa ilog kagabi? Di ba kayo nagtataka? Parang walang nangyari pagkain ng lupa sa Mang Pilo, no? Mabuti pa sa loob na lang tayo mag-usap-usap. Baka mamaya masamain pa ni Aling Marta at Mang Pilo yung pinag-uusapan natin eh. Basta, malakas ang kutob ko. Alam ni Aling Marta lahat ng ito. Sino yan? Ako ito, si Ursing. Pagbuksan niyo ko may mahalaga akong sasabihin. Tiya, ano pong sadya ninyo ng ganito kaaga? At mukhang nilakad niyo lang po simula baryo, ah. Oh, tiya. Uminom muna kayo. Hindi ako basta-basta pupunta dito kung hindi mahalaga. May mabigat na sumpang bumabalot sa bahay ni Pilo at Marta. Sumpa? Tiya, anong ibig niyo sabihin? Ang nakikita niyo kay Pilo, hindi yan basta sakit. Hindi rin siya nababaliw. May sumpa siyang pasan. At ang sumpang yun, galing mismo sa asawa niyang si Marta. Ano po? Si Aling Marta po? Hindi maaari. Mahal na mahal ni Aling Marta si Mang Pilo. Bakit naman niya gagawin yun? Hindi lahat ng nakikita ng mata ay totoo, Tomas. Si Marta may tinatago. Ang sumpang bumabalot kay Pilo ay gawa ng kamay niya. Kagabi, alam kong nasundan mo siya. Nakita mong may binuso sa ilog, hindi ba? Paano niyo naman nalaman? Si Trina lang ang nakakaalam ah. Totoo ba yan, Tomas? Sinundan mo si Aling Marta kagabi? Oo, nakita ko siya kagabi sa ilog eh. At tama ka, may binuhos nga siya sa tubig. Pero hindi ko alam kung ano yun. Yun ang sumpa. Ritual yun para itali si Pilo sa isang madilim na kapangyarihan. At ngayon, nagsisimula ng lumakas ang bisa. Kaya siya naglalaway, nagugutom sa hindi normal na pagkain at nag-iibang aura. Diyos ko, kung totoo ho yan, ano mangyayari kay Mang Pilo? Kung hindi mapuputol ang sumpa, si Pilo ay hindi na magiging tao. Unti-unti siyang magiging nilalang na hindi ninyo makikilala. Si Mang Pilo? Magiging aswang na. Kang maingay dyan. Baka may makarinig sa'yo eh. Alam mo namang basta galing sa'yo, pinaniniwalaan agad ng mga tao eh. Ano bang dapat namin gawin, Tia? Kung si Aling Marta nga talaga may gawa nito, paano namin siya mahahadlangan? May paraan, pero delikado. At kailangan nyo ng tapang dahil ang kalaban ninyo hindi ilang sumpa, kundi mismong puso ng isang asawang kayang ipagkanulo ang mahal niya. Ibig sabihin, hanggat si Aling Marta ang nasa tabi ni Mang Pilo, hindi siya gagaling. Higit pa ron, Tomas. Habang tumatagal, baka tuluyan nang mawala ang pagkatao ni Pilo. Hindi na siya ang makikilala ninyo, kundi ang sumpa na isinuksok sa kanya. Diyos ko, kaya pala nang makita natin siya kumakain ng lupa parang hayok na hayok. Ano ho bang dapat namin gawin? Maghanda kayo, hindi ito laban lang ni Pilo. Isa itong pagsubok ng buong baryo. At tandaan nyo, hindi lahat ng nilalang ay kaaway sa dilim. Ramdam na ramdam ko ang bigat ng bawat babala ni Ursing. Napatingin ako kay Trina at tahimik lang ito. Tila may iniisip. Habang si Cardo naman ay hindi mapakali. Hindi ko pa rin mapaniwala ang sarili ko sa mga nangyayari.
Kung totoo nga ho talaga yung sinasabi mo, tiya, paano na natin may liligtas si Mang Pilo? Kailangan ang mismong naglagay ng sumpang magbasag nun. Ibig sabihin si Aling Marta rin? Oo, pero hindi niya basta gagawin yun. Kailangan may matinding dahilan siya ang kusang bawiin ang sumpa niya. Hindi gagawa tayo ng dahilan. O ano na naman yung naiisip mo? Simple lang. Alam naman natin na silosa si Aling Marta, di ba? Kung ipapakita natin na may ibang babae sa Mang Pilo, baka sa sobrang galit niya, mabasag ang sumpa nang hindi niya namamalayan. Delikado yan. Paano naman kung lalong lumala? Kung sablay ang plano na yan, baka mas mamatay pa si Pilo. Pero baka ito lang din ho yung paraan. Kailangan natin ng tulong ni Mang Iging. Siya lang kasi nakakalapit kay Mang Pilo ngayon eh. Kinabukasan ay agad naming sinimulan ang plano. Kinausap namin si Mang Iking at ang kaibigan niyang si Rosita na magpapanggap na babae ni Mang Pilo. Isang biyuda pero maganda pa rin at mapang-akit. Sigurado ba kayo sa gagawin ninyo? Sakto na to. Kilala ko yan si Aling Rosita. Magaling yun umarte. Paano kung tayo naman ang pagbalingan ni Marta? Huwag po kayo magalala. Ang gagawin natin ay para kay Mang Pilo. Ayun na si Mang Pilo. Aling Rosita, tara na. At nagsimula na nga ang aming plano para kay Aling Marta. Nagtatawanan na sila habang nagbibiro si Cardo at Mang Pilo. Maya-maya ay hinawakan na ni Aling Rosita ang braso ni Mang Pilo habang mahinang tumatawa. Ay nako, kapag dito ka nakatambay sa tapat ng bahay ni Paring Pelo tiyak na magiging masaya talaga ang buhay mo, ano? Oo nga po, Aling Rosita. Tabis talaga mga banat nitong si Mang Pilo eh. Nako, kayo talaga, oo. Ginawa nyo na naman akong clown sa kababaihan dito sa atin. At ano itong nakikita ko? Marta, hindi ito kagaya ng iniisip mo. May lakas ka pang mang-akit ng iba? Samantalang ako ang nag-aalaga sa'yo. Ako ang nagsasakripisyo. Tapos ano? Ito ang kapalit? Jorsing, parang lang lumalakas yung sumpa. Mali. Hindi na babasag ang sumpa. Lalo lang niyang pinatitin dito. Kung ayaw mo sa akin, Pilo, mas mabuti pang mawala ka na lang. Marta, anong ginawa mo sa asawa mo? Mang Pilo! Mang Pilo! Labanan niyo po yung nangyayari sa inyo! Hindi ka na dapat na mabuhay, Pilo! Isa kang taksil! Marta! Wag mo gawin na sa asawa mo! Kumalma ka! Alam kong mahal mo si Pilo kaya tigilan mo na ito! Hanggat hindi kayo tumitigil, hanggat may nagbabalak na gawin ka sa akin, hindi kita palalayain! Awang-awa ako kay Mang Pilo sa mga oras na yon. Pero ang ikinatataka ko ay biglang nagbago ang kilos at pananalita ni Aling Marta nang makita niyang nakatingin kaming lahat sa kanya. Tila ba nahimasmasan ito at agad na inalalayan para maipasok si Mang Pilo sa kanilang bahay. Hindi gumana ang plano natin. Para mas lumala si Mang Pilo eh. Pasensya na kayo kung sumang-ayon ako sa naisip na plano ni Cardo. Hindi mo kailangan humingi ng pasensya. Ibig sabihin, mas malalim ang ugat ng kulam. Hindi lang selos o galit. May mas mabigat na dahilan kung bakit ayaw siyang palayain ni Marta. Tama, Siking. Ang kulam na ito ay hindi simpleng selos lang. Isa itong sumpang nakaugat sa takot at sa lihim na matagal nang itinatago ni Marta. Napatingin kaming lahat kay Chaursing. Ramdam ang kaba at bigat ng kanyang tinuran. Maya-maya parang nag-iba ang ihip ng hangin. Malamig
pero may bigat sa paligid. Napatingin ako sa bahay ng mag-asawa at nakasara ang lahat ng bintana ng bahay. Akala namin ay tahimik na ang gabing yon. Pero nagkamali kami dahil nagsimula na namang gumalaw si Mang Pilo. Kuya, ano yun? Parang may tao sa bubungan ah. Oo nga. Mga yabag ng paa yun ah. Kung hindi ako nagkakamali. Mukha tao nga. Teka, lalabas ako. Baka mamaya mga kabataan lang yan na nanggugulo sa atin eh. Mang Pilo! Diyos ko, ano ginagawa niyo dyan sa bubong? Baka mamaya mahulog kayo eh. Hinahanap ko ang ilaw. Baka naroon ang kalayaan ko. Nakita niyo yun? Parang may umila sa kanya pataas. Mas lalong tumitindi ang kulam sa kanya ni Marta. Pilo, bumaba ka na dyan! Kanina pa kita hinahanap. Masusunod, Marta. Pasensya na kayo at nakaistorbo si Pilo sa bubungan ninyo. Walang problema, Marta. Ayos lang ba talaga si Pilo? Opo, ayos lang ang asawa ko. Sige na, mauna na kami. Mang Pilo, huwag na po kayong aakyat sa bubungan ha. Baka mamaya mahulog po kayo eh. Tumingin lang si Mang Pilo sa akin habang hawak-hawak ni Aling Marta. Tila ba bumalik sa pagkabata si Mang Pilo na parang nawawala na sa sarili. Kita ko naman ang matalim na tingin ni Aling Marta kina Chaursing at Trina. Mabuti pa pumasok na tayo sa bahay at kakaibang lamig sa paligid. Chang, sa tingin niyo, si Mang Pilo pa ba yung kasama ni Aling Marta? Bilang mga kupot, kawit ang aking buhok, nakikita kong may nakabalot na itim na anino sa katauhan ni Pilo. Paring ganun nga rin yung nakita ko eh. Sa unang senyales pa lang ni Mang Pilo nun. Pasensya na po kayo kung wala akong maitulong sa inyo ha. Ayos lang kuya. Ang tanggapin mo kami ni Chaursing kung ano kami ay malaking tulong na sa amin. Mabuti pa magpahinga na tayo at maaga pa akong babalik sa kabilang baryo bukas. Kung dito na lang po muna kayo, tiya. Hindi po sa natatakot ako ha. Pero malaki po ang maitutulong nyo sa amin kung sakaling magkagipitan po rito. Bakit? Wala ka bang bilib sa pagiging kubot ko? Bilib naman, pero iba pa rin ang galing ni Tia Orsing, no? Ay, sige na. Abang hindi pa nare-resolba ang tungkol kay Pilo. Dito muna ako. Para ako nabunutan ng tinik nang pumayag si Chaursing na manatili sa aming tirahan. Malaki kasi ang maitutulong nito sa nangyari kay Mang Pilo. Hating gabi na nang bigla akong maalimpungatan dahil may naririnig akong umaawit sa labas ng aming bahay. Ano naman bang kalokohan to? La, Ano na naman ang nangyari? Bakit parang may maingay sa labas? Boses ba ni Mang Pilo yung kumakanta? Oo. Mukhang nasa labas siya ng bahay natin ah. La. Hindi yan basta awit lang. Panawagan sa mga kaluluwa. Ibig sabihin, nagtatawag ng mga kaluluwa si Mang Pil. Oo, nagtatawag siya ng mga kaluluwa. Maya-maya lang ay narinig na namin na nagsalita si Aling Marta at inuwi na nito si Mang Pilo. Isa-isa na ring nagsara ng kanilang pintuan ang mga kapitbahay. Naupo ako sa sala at hindi na dalawin pa ng antok. Naawa kasi ako sa sitwasyon ni Mang Pilo. Gayong napakabait naman niya sa lahat at palabiro ito. Sana matulungan niyo si Mang Pilo. Pinag-aaralan ko na
kung paano natin siya maililigtas sa sumpa at kulam ni Marta. Sigurado akong may malalim na dahilan yon. Kaya ito dapat nating malaman. Hindi kaya dahil lang sa sobrang pagmamahal ni Aling Marta kay Mang Pilo kaya nagawa niya yung kulam? Pero kung mahal niya talaga si Mang Pilo, bakit niya kailangan gawin to? Marahil may matinding dahilan. Ang bawat tao ay may kanya-kanyang paraan kung paano magmahal. At yun ang hindi natin alam sa mag-asawa. May nakikita kong dahilan sinabi ni Trina. Marahil nga mahal na mahal lang ni Marta si Pilo kaya binigyan niya ito ng kulam. Kinabukasan ay isa na namang kakaibang senyales ang ginawa ni Mang Pilo. Nakita siyang nakasuot ng pambabae, ang lumang saya at blusa ni Aling Marta. May belo pa sa ulo, kahit ang mga kapitbahay natatakot na rin sa mga kakaiba niyang kilos. Ano na naman yan, Pilo? Para hindi nila ako makilala, Marta. Hindi nila ako makukuha kapag babae ako. Hindi na ako si Pilo, kundi si Pilar na ako. Are Pilo, mabuti pa at pumasok ka na sa inyo at magpalit ka na ng damit. Oo nga po, Mang Pilo. Baka po madapa kayo sa sayang suot ninyo. Mang Pilo, sumama na po kayo kay Aling Marta para makapagpalit na po kayo ng damit. Namimiss na po namin si Mang Pilo. Nasa tuwing umaga may dala pong buko. Ikaw na talaga ka. Ikaw ang nakakaamoy sa kanila. Kaya kanila hinahanap. Kuya, mas lalong lumalala si Mang Pilo. Oo nga, naaawa na rin ako sa kalagayan niya eh. Sa tindi ng tama ni Mang Pilo, ngayon naman nagbibihis na siya ng pambabae. Araw-araw iba't ibang kalokohan ang ginagawa ni Pilo. Kung sana hindi ko tinalikuran ang pagiging albularyo, matutulungan ko sana kontrahin ang kulam sa kanya. Mukhang kailangan na nating dalhin sa mental si Mang Pilo. Hindi siya magagamot ng siyensya. Kailangan niya ng espiritual na gabay. Matindi kulam ang ginawa ni Marta sa kanya. Sa harap ng bahay ng mag-asawa ay nagsimula na naman ang kakaibang kilos ni Mang Pilo. Maraming tao ang nagkukumpulan. May mga nakasilip sa bintana, may mga nag-uusap sa kalsada, habang si Mang Pilo ay nasa ibabaw na naman ng bubong ng kanilang bahay. Doon ito nakaupo at kumakanta ng tila nakakakilabot na tono. La 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 la, hindi niyo ako makikilala. Babae ako. Babae ako! Nakakapanindig balahibo yung ginagawa niya. Babae ako. Hindi na to biro. Oo kuya, nararamdaman ko. Hindi lang basta kulam, may kasama ng mas malalim. Parang may espiritong nakakapit na sa kanya. Pinapakain ni Marta ng likido ng gabi si Pilo, kaya't mas lalo siyang sinasakop ng dilim. Ano pong gagawin natin, Manang? Baka mamaya isang araw magising na lang tayo na patay na si Mang Pilo dito sa baryo. Lumipas pa ang mga araw at palala ng palala si Mang Pilo. Naglalakad na ito ng nakapikit pero hindi nadarapa. Kinakausap ang sariling refleksyon sa tubig. Nag-iiwan ng mga palamuti sa pintuan, mga buhok at mga piraso ng telang pambabae. At ang nakakakilabot pa ay ang pagkanta nito ng mga nakakakilabot na tono. Kuya, nararamdaman ko na. Hindi na magtatagal ang sumpa. Kumakain na sa kaluluwa ni Mang Pilo. Kapag tuluyan ng sumanib, hindi na siyang makikita natin. Isa na siyang nilalang na nilikha ng galit ni Aling Marta. Kaya pa ba natin pigilan? Ay, hindi ko alam kung anong gagawin ko eh. Kahit ang pagiging kubot ko ay parang hindi ume-epekto. Tia, hanggang kailan po ba tatagal ang sumpang ito kay Mang Pilo? 7 araw na lang at kung hindi mabasag ang sumpa, bago ang araw na yun mawawala ng normal na pag-iisip ni Pilo.
Ibig sabihin, mababaliw na siya? Oo. At kapag tuluyan na siyang nag-igalipin ng kulam, hindi na tao ang kikilalanin niya. Bilang sarili niya, isa na siyang sisidlan ng masasamang espiritu. Kaya kung ano-ano na rin ang ginagawa niya sa araw-araw, hindi na siya nag-iisip ng tama. Mukhang pinapalisan ng mga tao si Mang Pilo ah. O nga kuya, isinisigaw na nila na lumayas na ang mag-asawa. Mangiging, ano pong nangyayari? Bakit may mga dalang sulo ang mga tao? Wala akong magawa para pigilan sila sa balak nila sa mag-asawa. Marami pang mga taga-baryo paparating at narinig ko pa susunugin raw nilang bahay ni Mang Pilo. Ano? Delikado ang buhay nilang mag-asawa. Hindi ko na mapakiusapan ang mga tao. Natatakot sila na baka kung ano na ang gagawin ni Pilo sa mga taga-baryo. Mga taga-baryo, huminaon po muna kayo. Hindi po sagot ang kasamaan sa mga nangyayari. Mukhang hindi na sila nakikinig sa atin. Anong ginagawa niyo? Wala kayo karapatan para paalisin kami rito. Kaya umalis na kayong lahat. Mga kabaryo, pwede po natin ito pag-usapan eh. Huwag po tayong madala sa mga takot sa mga nangyayari. Umalis na kayo rito. Kung ayaw niyong makilala kung sino kinakanti niyo. Dahil sa matinding pakiusap namin sa mga tao, humupa ang tensyon at nag-uwian na ang lahat. Habang pabagsak na isinara ni Aling Marta ang kanilang pintuan, pumasok kami sa loob ng bahay at nag-usap-usap kung anong kailangan naming gawin. Kung 7 araw na lang meron tayo, ibig sabihin may 5 na lang tayong gabi para iligtas si Mang Pilo. Kailangan natin gumamit ng mas matinding paraan. Hindi sapat ang panunukso. Kailangan niya mismo na siya makabasag ng sumpa. Tama ka, Tomas. Pero tandaan niyo, bawat araw na lumilipas, mas lumalakas ang sumpa at mas nagiging malapit sa kamatayan ang kaluluwa ni Pilo. Kung ganon, kailangan na nating umisip ng paraan. Pero paano? Kailangan nating linlangin si Marta. Paano kung sablay na naman? Unang hakbang, kailangan nating ipakita kay Marta na may panganib sa kanya. Na kapag hindi niya binawi ang sumpa, ang kapalit ay hindi si Pilo, kundi siya mismo. At paano naman natin gagawin yun? Maghahanda tayo ng huwad na babala. Isang palatandaan na kunwari galing sa mga espiritu. Isang bagay na magtutulak kay Martang magdalawang isip sa sarili niyang ginawa. Parang pananakot? Hindi pananakot, kundi laro ng isip. Kung malakas ang loob niya, hindi siya matitinag. Pero kung may bahid ng pangamba, doon tayo papasok. Kailangan nating subukan. Wala nang ibang paraan. Madaling araw na at mapanglaw ang paligid. Ang bahay ni Aling Marta ay 2 bahay lamang ang layo mula sa amin. Napapaligiran ito ng mga punong prutas at tila nakamasid ang dilim. Tahimik kaming naglakad patungo sa hindi kalayuan sa kanilang bahay. May dalang palayok si Chaursing, uling at mga tuyong dahon na gagamitin sa ritual. Bakas sa bawat isa sa amin ang kaba. Dahan-dahan kaming naglakad patungo sa harap ng bahay ni Aling Marta. Tahimik ang paligid at bawat yabag namin ay tila umaalingaw-ngaw sa dilim. Bit-bit ni Chaursing ang palayok, mga tuyong dahon at uling na magsisilbing gamit sa ritual. Bakas sa bawat isa ang kaba. Sigurado ba kayo dito? Baka mahuli na naman tayo ni Aling Marta, patay tayong lahat niya to. Mas mabuti lang tayo ang gagawa nito kaysa naman tuluyang mamatay si Mang Pilo, no? Bahala na. Basta maisalba natin si Mang Pilo. Oo, tama na yan. Kailangan na naming simulan ni Trina ang ritual. Mga espiritong gabay, ipakita ninyo ang inyong puot.
Cardo, tulungan mo akong ihiga na maayos sa kapatid ko. Maya-maya rin, babalik ang ulirat ni Trina kapag natapos na ang ritual. Marta, ang sumpa'y babalik sa nagpadala. Kapag hindi mo binawi, ikaw ang lalamunin ng dilim. Sino kaya? Sino kaya? Ayos, mukhang gumagana. Pero hindi pa tapos. Kailangan niyang maniwala na hindi ito gawa ng tao. Bawiin mo ang sumpa o ikaw ang mapapahamak. Hindi. Hindi! Wala kayong karapatan! Hindi ako matitinag! Umalik ka na, Trina. Tama na. Baka mabukay na nila tayo. Ayos ka lang ba? Oo. Kamagal. Gamit namin ni Chang ganitong paraan nun pa. Kabisado na namin to. Sige, alis na tayo. Umuwi kaming apat na hindi alam kung kinagat ba ni Aling Marta ang aming pangalawang hakbang o katulad nung una, lalo lang niyang pinatindi ang sumpa sa kanyang asawa. Tahimik ang paligid. Mag-uumaga na. Nakapalibot kami sa mesa na may kandila at dahon ng sabila. Pinaplano ang susunod na magiging hakbang. Sa tingin niyo, kakagatin kaya ni Aling Marta ang ginawa natin kanina? Oo nga. Paano kung hindi? Ano na gagawin natin? Kung hindi natin gagalawin ang kulam, baka hindi na natin mailigtas si Mang Pilo. Tama ka, Trina. Pero hindi basta-basta matatanggal ang kulam na ito. Gawa ng sarili niyang asawa at pag-ibig ang ginamit na panali. Ano kayang dahilan ni Aling Marta kung bakit kinukulam niya si Mang Pilo? Yan ang kailangan nating malaman. Kaya sa pangatlong subok natin, kailangan nating mapaamin si Marta. Kung sabihin kaya natin sa kanya na kapag hindi nagamot si Mang Pilo, mamamatay ito. Siguro naman ayaw na mawala yung asawa niya, di ba? At sinong kakausap sa kanya? Ako na ang gagawa niyan. Pero kailangan maingat. Hindi maaaring palabas lang. Kailangang makumbinsi siya sa mismong mga mata niya na malapit nang mamatay si Pilo. Hindi na kami nag-aksaya pa ng pagkakataong gawin ang ikatlong plano. Nang makita kong nakaupo si Mang Pilo sa duyan nila, nawala sa sarili. Habang naroon ang mga taga-baryo, ay inumpisahan na namin ang plano. Mga kabaryo, kung hindi tayo kikilos, mamamatay si Mang Pilo. Kaya kailangan natin siya tulungan. Ano ba kasi nangyayari sa'yo, Mang Pilo? Parang hindi ka naman namin kilala na eh. Tiya, nararamdaman ko bumibigat yung hangin. Malapit nang lumabas ang totoo sa puso ni Aling Marta. Ito ang simula. Kailangan nating itulak pa. Anong sinasabi niyo? Mamamatay ang asawa ko. Yan ang nakikita ko, Marta. Kahit hindi mo sabihin, bumabagsak na ang katawan ng asawa mo. At kung ano man ang bumabalot sa kanya, yun ang ikamamatay niya. Hindi. Hindi pwede mawala ang asawa ko. Hindi niya ako pwedeng iwan. Mukhang may epekto ang plano. Kung hindi ho natin may papagamot si Mang Pilo at malalaman kung anong nangyari sa kanya, hindi ho malayong kamatayin ng kumuha kay Mang Pilo. Hindi maaari. Habang buhay kami magsasabang pag-asawa. Kaya kailangan nating ipagamot si Pilo para mailigtas siya sa kamatayan. Hindi. Ako lang ang may alam kung paano ko siya gagamutin. Kaya umuwi na kayong lahat.
Inalalayan ni Aling Marta ang asawa na makapasok sa loob ng kanilang bahay. Pabagsak niyang isinara ang pinto at mga bintana. Nagkatinginan kaming lahat dahil alam ko gumana ang plano. Naguguluhan na ang isip ni Aling Marta na bawiin ang sumpa. Mamayang gabi, babantayan natin siya. Sigurado akong mag-aalayan siya ng pulang likido sa ilog. Kailangan nating mahuli si Aling Marta sa gabi ng kanyang ritual. Doon natin malalaman ang dahilan ng sumpa ni Mang Pilo. Hindi ba delikado to para sa atin? Ha? Bakit? Naduduwag ka ba? Hindi. Ako na bahala sa pagbabantay. Kapag sinaktan niya ako, itatapon ko talaga siya sa lambat na yun. Puro ka talaga kalokohan. Seryosong usapan to, hindi to basta biruan lang. Alam ko naman, paring Tomas. Medyo pinapatawa ko lang naman kayo eh. Ang tagal na kaya natin hindi nagkakatuwaan. Ay, sipin mo na lang yan pagligtas na si Mang Pilo. At ipagluluto pa kita ng kinilaw. Totoo yan ha? Ay, basta talaga pagkain, oo. Ako na magbubukas. Mangiking, ano pong ginagawa niyo rito? May nakita ko sa bahay ni Paring Pilo nang bumisita ako sa kanya kanina. Ito, ang pulang likidong sinasaboy ni Marta sa ilog. Hindi ko po sigurado kung ito nga ang nakita ko nung gabing sinundan ko siya. Pero ano po kaya ito? Ito ang likido ng ritual na ginagamit ni Marta para padaluyin ang sumpa sa katawan ni Pito. At naririnig ko rin na kakaibang Latin na iniuusal niya habang nagwawala si Pilo kanina. Grabe na talaga ang kasama ni Aling Marta. Sa likod ng kanyang magandang mukha, itim pala yung kulay na tinatago niya eh. Hindi ko nakalain na gagawin yun ni Marta kay Pilo. Kayong saksi ako sa pag-iibigan nilang dalawa. Dahil pag-ibig ang mismong nakatali sa sumpa, Iking. May mabigat na dahilan marahil si Marta kung bakit niya ginagawa yun kay Pilo. Ayun na po si Aling Marta. May dala na namang sisidlang palayok. Nakatalukbog pa siya ng itim na belo. Sa bawat patak ng tubig, mawala na ang iyong pag-ibig. Sa bawat usok ng abo, ikulong ang isip at puso mo. Ibinuhos ni Aling Marta ang laman ng palayok sa ilog. Pumalingasaw ang kulay abong usok. Pigil hininga kaming lahat habang nakatago sa isang malaking puno. Maya-maya, humakbang si Chaursing mula sa likuran. Hawak ang palaspas at nagbato ng asin sa paligid ni Marta. Sinong nagugulo sa ritual ko? Kami! Gusto naming malaman kung bakit mo ito ginagawa kay Pilo. Dahil may lihim siyang hindi niyo alam. Akala niyo matapat siya. May iba siyang iniibig noon. At yun ang babaeng hindi ko matanggap. Hanggang ngayon. Kaya isinumpa ko siya. Para hindi na niya muli pang maalala ang pagpamahal niyang yun. At dahil lang po sa selos, isinugal ninyo ang kaluluwa ng asawa ninyo? Hindi niyo ako nauunawaan! Mas mahal niya ang alaala ng babaeng yun kaysa sa akin. Kaya mas pinili kong mawala ang alaala niya. Kaya kahit pati ako tuluyan niya nang hindi makilala. Ibig mong sabihin, mahal pa rin ni Pilo kapatid ko. Oo, magiging. Isinumpa ko siya dahil sa kapatid mo. Hindi ko naman alam na lalala na ganito ang sumpa. Ibig kong sabihin, may pagkakamali kayong nagawa sa kulam nyo kay Mang Pilo. Oo. At hindi ko yun sinasadya. Pero huli ng lahat, kung kamatayan ang kaparusahan nito,
Sasamahan ko sa kabilang buhay si Pilo. Marta, makinig ka sa akin. Hindi pa huli ang lahat. Alisin mo ang kulam na nilagay mo sa asawa mo at mabuhay ulit kayo ng normal. Hindi! Hindi ko aalisin ang sumpa. Dahil yun lang ang pinangahawak ko sa kanya. Kaya mabuti pa, huwag na kayong mangialam pa. Kung ayaw nyo, isa sa inyong makatikim ng ganti ko. Naiwan kaming lahat na tulala at hindi makapaniwala sa mga narinig namin. Maging si Mang Iking ay nagulat din. Dahil ang kanyang kapatid ang dahilan kung bakit nasa ilalim ng sumpa ni Marta ang kaibigang si Pilo. Umuwi kaming bigo pa rin sa pangatlong pagkakataon. Pero umaasa kaming mahahabag si Aling Marta sa asawa. Pero akala lang pala namin yon. Dahil sa paglipas ng araw, ako na ang biktima ng ganti ni Aling Marta. Kuya! Kuya, ano nangyari sa'yo? Hindi ko alam. Parang may yelo ang katawan ko. Tinutuon ni Marta ang banta niya na isa sa atin ang magbabayad. Ganon, kinukulam niya ho si Kuya Tomas. Oo, pero huwag kang mag-alala. Gagamitin natin ang lahing kubot sa paggawa ng kontrakulam kay Marta. Sumusobran talaga yan si Aling Marta. Tia, sundan po natin si Trina. Sigurado ko pupuntahan niya si Aling Marta. Aling Marta! Lumabas ka dyan! Harapin mo ako! Hindi ka pa masaya na kinulam mo yung asawa mo? Ngayon naman yung kuya ko yung dinadamay mo! Trina! Tama na, umuwi na tayo. Walang epekto kay Marta kung magwawala ka dito sa labas ng bahay niya. Huwag kayong makialam. Ngayon, kayo naman ang makakatikim ng sumpa dahil sa pangingialam nyo. Hindi ka magwawag kay Marta. Hindi lahat ay kaya mo. Tingnan lang natin, mga pakialamero. Tama na, Trina. Kailangan natin makontrakulam na meron si Tomas. At kung hindi, baka magaya siya kay Pilo. Eh yun na, nanghihina na ako. Nararamdaman ko ang panginginig ng katawan ko. Tila nanlalambot ang mga tuhod ko. Inihanda ni na Ursing at Trina ang kontra sa kulam na inalagay ni Aling Marta sa akin. Mabuti na lang at mahina lang ang klase ng kulam na yon. Kaya mabilis nilang nakuha ang panlaban dito. Sigurado talaga kayo na ista ang sagot sa kulam ni Aling Marta? Oo, huwag ka mag-alala at sila nang bahala sa kontrakulam. Isdang inihain sa dagat ng liwanag. Alisin ang dilim. Itaboy ang sumpa. Buwan ng katarungan, pakinggan. Ang sumpang ipinataw ay huwag nang lumaganap. Walang silbi ang ritual nyo. Dahil akin ang huling salita! Susugod sana si Aling Marta sa akin. Pero mabilis siyang pinigilan ni Mang Iking at Cardo. Pinulupot nila ang tali sa mga kamay at binitbit palabas ng bakuran. Dali natin siya sa lugar ng ritual bago pa makapagbitaw ulit ng sumpa si Aling Marta. Mga walang iya kayo! Wala kayong karapatang diktahan ako! Hindi niyo ako mapipilit sa mga ritual na yan! Marta, hindi ito tungkol sa'yo lang. Si Pilo, ang asawa mo, unti-unti nang nawawala sa sarili. Kung hindi ka kikilos, tuluyan na siyang mawawala. Siya ang dahilan kung bakit ako nagdurusa. Pinili niya ang kapatid mo kesa sa akin. Kaya nararapat lang na maranasan niya ang sakit ng pagtataksil. Pero may sarili ng pamilya ang kapatid ko. At ni minsan ay hindi niya pinili si Pilo. Dahil ikaw talaga ang gusto ni Pilo.
Hindi yun ang paraan, Aling Marta. Ang galit mo ang pumapatay sa kanya. Hindi ba't ikaw mismo ang nagsumpa sa ngalan ng pagmamahal? Pagmamahal? Hindi niyo ako naiintindihan. Ang sugat na iniwan sa akin ay hindi na maghihilom pa. Hindi totoo na hindi ka namin naiintindihan, Marta. Dahil matagal ko nang alam kung saan ka talaga nanggaling. Anong ibig mong sabihin, Vicky? Noong bata ka pa, nakita ko na ang ina mo sa gubat sa may ilog ng Malinaw. May hawak siyang manika na tinutusok ng karayom habang may binubulong. Nakita ko kung paano siya magpakain ng dugo sa anito. Ang kulam ay hindi mo basta natututunan, kundi ipamana ito ng pamilya mo sa'yo. Hindi totoo yan! Ako lang ito. Ako ang nagdesisyon. Walang kinalaman ang aking ina. Kaya pala mabigat ang sumpa. Ang dugo mo mismo ang ugat, Marta. Ang kapangyarihan ay dumadaloy sa lahi ninyo. Kung ayaw mong masunog ang kaluluwa mo sa sarili mong sumpa, ikaw mismo ang kailangan magbasag nito ngayong gabi. Aling Marta, hindi pa huli ang lahat. Oo, nasasaktan ka. Oo, nadala ka ng selos, nadala ka ng galit. Pero kung tunay mong mahal si Mang Pilo, at may natitira pa kayong pagmamahal sa puso niyo, kayo mismo yung magtatanggal ng sumpa. Saksi ako kung paano mo siya minahal at ganon din siya sa'yo. Kaya hayaan mo na pong palayain ang asawa ninyo. Inay, bakit mo iniwan sa akin ang sumpang ito? Napahinto kaming lahat nang biglang magsimulang manginig ang lampara. Tila lumakas ang hangin at parang may ibang presensya sa paligid. Nagkatinginan kaming lahat habang naghahanda sina Chaursing at Trina. Biglangang umihip ang napakalakas na hangin. Hindi niyo ako mapipigilan. Lahat ng hadlang isusumpa ko rin. Aling Marta, tama na! Ang kulam niyo! Hindi pag-ibig kundi pagkawasak! Pag-ibig ang dahilan. Ayoko mawala si Pilo sa akin. Trina, mag-iingat ka! Labis na pag-ibig kay paring Pilo ang nag-udyok para sa isang sumpa. Iba talaga ang karisma ng isang Mang Pilo. Ang sobrang selos ay apoy na sumusunog sa sarili. Bitawan mo na bago ka lamunin. Aling Marta, hindi ito laban! Hindi namin gustong saktan ka! Ang gusto lang namin ay mailigtas si Mang Pilo. Pero baka iwan lang ako ng Pilo. Kung mahal niyo po si Mang Pilo, kung ayaw mo siyang tuluyang mawala, kailangan niyo pong makinig sa amin. Hindi naman kami kalaban eh. Pakinggan mo lang ang alaala mo. Sa liwanag ng buwan, sa isdang inihain, bumalik ang gunita ng kabutihan. Balikan niyo yung dahilan kung bakit niyo minahal si Mang Pilo. Oo, si Pilo ang nagligtas sa akin nun. Kung wala sa makawala na ako. Kung ganun, bakit mo siya kayang itali sa sumpa? Dahil natatakot ako mawala siya. Natakot akong piliin niya ang iba, kaya ako ginawa yun. Hindi ko alam kung paano ako magiging ako kung wala si Pilo. Kung galing sa takot ang sumpa, sa liwanag ng pagmamahal nito'y mababasag, Marta. Ikaw mismo ang bumawi. Sabihin mo. Mga anino ng dilim, paglingkuran ako. Ayaw talagang alisin ni Marta ang sumpa.
Teka, ano po yun, Mang Iking? Biglang lumakas ang hangin. Kumulog at gumapang ang mga anino sa lupa. At kitang-kita kong patungo ito sa kinatatayuan ni Trina at sa Ursing. Tatayo sana ako nang pigilan ako ni Mang Iking. Makakagulo lang sa plano nila kung lulusob din tayo. Pero Mang Iking, paano kung hindi nila makita yung aninong yun? Ramdam nila yon dahil sa angking taglay ng mga kubot. Kubot? Ano po yun? Paano niyo po nalaman yung tungkol dun? Huwag kang magalala. At tanging ako lang ang nakakaalam nun. Matagal na nang una kong makita sa bahay ninyo si Trina. Ano pinag-uusapan ninyo? Wala. Ang mabuti mong gawin ay makiramdam ka kung sakali kailangan nila ng tulong natin. Maraming salamat po, Mang Iking. Liwanag ng buwan, wasakin ang kadiliman. Hindi niyo ko kayang talunan! Langis ng kubot, maging tanglaw! Mga espiritu, gawin nga ba ang mga mangkukulam na ito? Huwag kaming lamunin ang dilim. Protektahan kami. Dad! Ayoko mawala si Pilo! Ayoko! Marta, hindi ko lamang magtatali sa asawa mo. Pag-ibig ang tunay na pangbigkis. Kapag hindi niyo binitiwan, kayo ang tuloy ang kakainin ng sumpa niyo. Biglang pumalahaw si Aling Marta, sabay bagsak at luhod nito sa lupa. Biglang naglaho ang mga anino na kanina lang ay nakikipaglaban kay Trina at Tia. Ang bote ng dugo na hawak niya ay nabasag at naglaho ang usok na itim. Surrender na si Aling Marta. Mukhang nalaman na ni Aling Marta ang pagkakamali niya. Huwag pa rin tayo pasisiguro. Ako lang may traidor na gawain. Patawarin niyo ako. Si Pilo lang ang iniisip ko. Ang sugat ng selos ay malalim. Ngunit maaari pang maghilok kung aaminin mo ang kasalanan at tatanggapin ang liwanag. Kung pipiliin niyo ang dilim, wala na hong babalik. Pero kung pipiliin niyo ang liwanag, pwede niyo pa hong mabawi si Mang Pilo. Tulungan niyo ako. Tulungan niyo ako. Ayoko mawala si Pilo. Kung ganon, simulan na natin ang paglilinis. Agad kaming nagtungo sa bahay ng mag-asawa para tanggalin ang sumpa. Nabutan namin si Mang Pilo na nakaupo lang at tulala, payat at naglalaway na parang bata. Agad na inihanda nila ang gagamitin sa pagtatanggal ng sumpa. Aling Marta, ngayon, alisin niyo na po ang sumpa na nilagay ninyo kay Mang Pilo. Hindi ko na kaya. Sinusubukan ko noon pa. Pero mas lalong lumala. Ano hong ibig niyong sabihin? Hindi ko sinasadyang magkaganito. Lumuha ang sumpa. May mali akong nagawa sa ritual. Mali ang mga salita. Mali ang pagkakasunog ng dahon ng kubar. Kaya hindi ko na mabawi. Ibig mong sabihin, sinumpa mo si Pilo pero wala kang kontrol. Oo. Dahil sa takot ko. Dahil sa selos na naramdaman ko. Nang makita kong lagi niyang tinutulungan si Trina. At ang kapatid mo. At ang mga kababaihan dito. Kinain ako ng inggit. Akala ko mawawala siya sa akin. Kaya't ginamit ko ang itim na kaalaman na iniwan ng aking ina.
Pero mali ang nagawa ko. Marta, ang kulam ay parang apoy. Kung mali ang salitang binigkas, masusugatan hindi lang ang kaaway, kundi pati ang mahal sa buhay. Kung tunay niyong mahal si Mang Pilo, huwag niyo siyang saktan. Dahil natatakot akong mawala sa sakin. Hindi ko naisip na ang takot ang mismong papatay sa kanya. Napatingin kaming lahat kay Mang Pilo nang magwala ito at umungol na parang isang aso. Hawak ang ulo na may tila, nagkukuryente na hindi namin nakikita. Napasigaw ang lahat dahil sa pagiging agresibo ni Mang Pilo. Marta, bakit? Pilo, patawarin mo ako. Hindi ko alam na ganitong mangyayari. Kung hindi mo na kayang bawiin, kami ang gagawa ng paraan. Pero Marta, kailangan mong aminin at tanggapin ang kasalanan mo para mabasag ang sumpa. Oo, aminin ko. Ginamit ko ang kulam ng aking ina. Pero nagkamali ako. Ako na mismo susuko sa ritual. Basta iligtas niyo si Pilo. Ganon, magsimula na tayo. Hindi natin siya hayaang lamunin ng sumpa. Nag-umpisa na ang ritual. Bumulong si Chaursing at Trina. Nagsindi sila ng mga insenso at naglatag ng isda at dahon. Habang lumalakas ang bulong, umiiyak naman si Aling Marta. Hawak-hawak ang kamay ng kanyang asawa. Ngayon ko lang nakita. Kanila kasalanan ang ugat ng lahat. Mali sa ritual ang pumatay sa kanilang mga asawa. Kaya pala hindi niya mabawi. Huwag kayong lalapit sa bilog na to. Dito lang si Aling Marta at Mang Pilo. Ang lahat ay dapat sumaksi sapagkat oras na upang basagin ang sumpa. Hindi ko sinasadya. Mahal ko si Pilo. Natakot lang ako mawala siya sa akin. Ang ulam ay hindi laruan. Ang pagkakamali mo'y nagdulot ng sugat sa kanyang kaluluwa. Pero ngayong gabi, ikaw mismo ang magpapasya kung papakawalan mo ba ang sumpa o tuluyan kang lalamunin ito. Handa na akong isakripisyo kahit ang sarili kong buhay. Basta mailigtas ko lang siya. Marta, huwag ka sumuko. Mahal kita. Sa liwanag ng buwan, sa gabay ng ating mga ninuno, binabasag namin ang tanikala ng kulam. Pusong may inggit, maging pusong mapayapa. Karangalan ng pag-ibig. Siyang manaig sa gabi. Parang sinusunog ang kaluluwa ko. Huwag mong labanan, Marta. Pakawalan mo. Ito ang kabayaran sa pagkakamali mo. Napakapit ako ng mahigpit sa kamay ni Mang Iking lang may lumabas na malaking itim na anino mula sa dibdib ni Mang Pilo. Umiikot ito sa buong bahay. Sumasayaw ang apoy ng mga kandila habang umaalulong ang mga aso sa labas. Lumabas na ang itim na sumpahan ni Marta kay Pilo. Nakakatakot ang laki ng anino na yan. Ibig sabihin, matatapos na ang sumpa kay Mang Pilo. Oo, babalik sa dati si Paring Pilo. Marta, anong nangyari? Bakit nandito sila? Patawarin mo ako, mahal. Ako mismo ang gumawa ng sumpa.
kung bakit ka nagkaganyan. Anong sinasabi mo? Kanina lang naghaharutan tayo sa kusina. Anong sinasabi mong sumpa? Ibig sabihin walang naalala si Mang Pilo. Oo, dahil inalis ni Marta ang alaala ni Pilo kaya wala siyang matandaan. Eh hindi niyo alam na nagsuot siya ng pambabae habang sumasayaw? Oh, ano namang kalokohang iniisip mo? Tigilan mo na nga yan, Cardo. Ang sumpa ay nabasag na. Ngunit tandaan ninyo na ang kulam ay sugat na hindi agad naghihilom. Kailangan ng panahon, tiwala at pag-ibig upang muling buuin ang inyong buhay. At ng gabing yon ay nabasag ang sumpang sumakal kay Mang Pilo. Ngunit kasabay ng paglaya ay ang pagbubukas ng isang lihim na ang dugo ng kulam ay nananalaytay pa rin sa pamilya ni Aling Marta. Walang pagsidla ng saya ang lahat nang muling bumalik ang dating Mang Pilo na maloko at masiyahin. Oh, ano namang iniisip mo dyan, parang Cardo? Ay, nako. Iniisa-isa mo na kung ano ipapakalat mong chismis sa baryo, no? Huwag mo nang tangkain pa, Cardo. Alam mo na, baka ikaw ang isunod ni Marta. Si Mang Ikring naman, oh. Hindi po. Ganyan na ba talaga kasama yung tingin niyo sa akin? Chismoso? Oh, ano pa nga ba? Teka, ano nga ba talagang iniisip mo? Kasi naman, iniisip ko kung bakit palaging isda ang hawak-hawak nila sa ritual nila kanina. Dahil ang isda ang daluyan ng buhay. Ang isda ay nakatira sa tubig at ang tubig ay simbolo ng daloy, paglilinis at pagbabago. At kapag ginamit ang isda, parang inililipat dito ang daloy ng sumpa. Parang siya ang sumalo at hindi na yung tao. Naintindihan mo na ba? Opo, naintindihan ko na po. Kaya pala palaging isda na lang ang hawak nyo kanina. Kesa ikaw ang gawin nilang daluyan, edi isda na lang. Pabagsak kong naihiga ang katawan ko sa kama. Mag-uumaga na rin at talagang dinadalaw na ako ng antok. Sa puntong yon ay pipikit na ako nang walang Mang Pilo ang inaalala kung ano bang nangyayari. Hanggang sa hindi ko namalayan, nakatulog na pala ako. O Tomas, anong sinisilip-silip mo dyan? Magandang araw po, Mang Pilo. Abay, oo. Kasi ganda ng asawa ko. Yan ang Mang Pilo na nakilala ko. Palabiro, saka makulit. Salamat naman sa Diyos at bumalik na kayo sa dati. Oh, Mang Pilo, pasalubong muna sa bukid para may dagdag kang pangkape. Ang sarap ng ngiti mo ngayon Parang walang nangyari kagabi. Wala naman talagang nangyari Abay, ewan ko nga ba bakit naroon kayo lahat sa bahay. Hindi ko pa naman birthday. Na-miss ka lang namin. Kaya binisita ka namin. Napangiti na lang ako at napatingin kay Cardo. Sabay pa kaming nagkatinginan. Masaya kami sa pag-ahon mula sa bigat ng nangyari kagabi. Samantalang muling lumabas si Aling Marta at may dalang isang bandihadong suman. Bakas pa rin ang hiya nito sa nangyari. Mabuti pa'y mag-almusal muna kayo. Ipagtitimpla ko kayo ng mainit na kaping barako. Abay, gusto ko rin yan, Marta. Mukhang nagkakasiyahan kayo dyan Marang Orsing, kumusta na po? Kahit tagal natin hindi nagkita ba? Baka naman may kasintahan na kayo. Ay, bumalik na nga sa dati si Pilo. Loko-loko na naman talaga ang taong ito. Abay, kung gusto nyo pang mag-asawa niyan nandyan si paring Iking. Talagang niloloko mo pa ako, ha? Manang Ursing,
Trina, nandito rin ho pala kayo. Teka, ipagtitimpla ko rin kayo ng kape. Hindi na ho. Ako na ang bahala sa kape namin ni Tia. Dumito na lang po kayo sa sa hangkaan nila. Abay, nakakahiya naman sa'yo kung bisita pa ang gagawa ng kape. Naku, ayos lang ho yun. Pasok na ako sa bahay nyo, ha? Sige lang, at nasa mesa ang lahat ng gamit. Mabuti na lang, bumalik ang kanilang liwanag sa kanilang mag-asawa. Sana tuloy-tuloy na, no? At sana naman matuto na ang lahat sa pagmamahal at pagtitiwala. Yun ang pinakamabisang panlaban sa takot at selos. Sa wakas narinig din kita na seryoso kahit ngayon lang. At sana rin mabawasan yung pagiging chismoso mo sa baryo. Lalo na sa palengke, no? Bigla na lang kaming nagulat nang biglang kunin ni Mang Pilo ang pandilig ng halaman at pinuslit sa aming lahat. Hindi magkamayaw ang tawanan at sigawan nila Aling Marta, Chaursing at Trina habang parang batang naglalaro ng tubig si Mang Pilo. Ano? Sinong lalaban? Ano? Ay, Pilo, matanda ka na. Bako makapaglaro ka pa parang paslit. Mukhang si Mapilo nga yan. Sa wakas, tapos na ang sumpa. Salamat sa inyo. Natutunan ko na wala nang mas mahalaga kaysa maging tapat at bukas sa isa't isa. Wala nang sikreto, wala nang pagtatago. Maraming salamat sa inyo at inalis ninyo ako sa kadiliman. Manang Ursing, Trina, utang ko ang panibagong buhay at pagsasama namin Pilo sa inyo. Ay, basta palagi mong tandaan na walang magandang maidudulot ang paggawa ng masama sa kapwa, lalo na kung pagmamahal ang ibinibigay sa iyo. Hangad po namin ng kaligayahan at wagas na pagmamahalan yung dalawa ni Mang Pilo. Kasala na ba? Abay kung papayagan ng Aling Marta mo, pakakasalan ko siya kahit saang simbahan pa. Mas lalong umugong ang tuksuhan ng yakapin ni Mang Pilo si Aling Marta, habang nagpapalakpakan naman ang ilan sa mga kabaryo. Tila ba isang simpleng kasiyahan lang ang nagaganap. Tia, Trina, napansin niyo po ba si Mang Pilo kanina? Oo, parang bumalik na siya sa dati pero... Pero parang may anino pa rin sa mga mata niya. Parang hindi lubusang lumaya. Tama ang nararamdaman ninyo. Hindi lahat ng kulang ay bastang nawawala kapag binasag ang sumpa. Minsan may bakas na naiiwan. Parang pilat na hindi nawawala sa laman. Kaya pala habang nagkakasiyahan kanina, may malamig na hangin na dumampi sa balat ko. Akala ko guni-guni ko lang eh. Tia, ibig bang sabihin, delikado pa rin si Mang Pilo? Hindi delikado si Pilo. Maaaring nag-iwan lang ng kaunting bakas ng kulam si Marta para sa proteksyon niya kay Pilo. Kung ganoon, masasabing hindi pa rin tapos ang lahat. Matagal na ang lumipas mula ng gabing yon. Sino bang mag-aakala na isang simpleng selos ang magiging ugat ng sumpang halos kumitil sa buhay ni Mang Pilo? Natutunan ko na hindi sapat ang pagmamahal kung kulang sa tiwala. Sa buhay ko ngayon, pinipili kong maging bukas at tapat, lalo na sa aking sariling pamilya. Daladala ko pa rin ang kasabihan ni Chaursing na ang tiwala ay ugat ng kapayapaan at ang selos ay binhi ng pagkawasak. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Sana'y may napulot kayong aral. Maraming salamat at more power sa inyong channel, Miss Soledad.